Ha? Ang daming naiinip dyan eh. Tungkol saan? Bakit hanggang ngayon wala pang nakukulong dyan sa flood control project na yan? Talaga naman, oo. Wala pang makukulong. Wala pa naman nata nakakasuhan eh. Oo nga. At dahil diba? dyan, aba, kumilos na po ang ICI. Yan ah. Yan ah. Independent Commission for Infrastructure. Kumilos na sila. Gumawa na ba sila ng mga detention facility? Nung isang araw dyan, di ba? Last week, binisitan nila yan eh. Yung sa Payatas. Ayun, bagong Quezon City Jail. Si Secretary John Vic pa nga, nagpalutang niya. Ditoan niya namin ikukulong. At pumunta mismo yung chairman ng ICI doon. Tinignan niya, okay, may kulungan na. Ha? At meron pa nga balita, dito niya sila papalipas ng taon. Ayun. Dito niya sila, Jack! Sa isa labas, nagkakantahan sila. Pero dito sa loob, yung mga magpapalipas ng taon, ito ang nihanda naming kulungan para sa kanila. Ako ngayon nagtataka, bakit pinunta pa ng ICI yung kulungan? Ganon? Kasi ano makukuha niya doon para mag-file ng kaso, di ba? Oo nga naman, no? Kung yan kasing ganda ng ICC, pwede. Kasi ICI mag-iimbestiga ng flood control, di ba? Ba't kailangan mong puntahan pa yung kulungan? Di ba? At saka, wala naman silang kapangyarihan magpakulong. Ayun nga. Di ba? Pero sabi nila, maganda na rin yung nakikita namin para kami ma-inspire na magsampa na ng kaso. Ayun. Kasi may makukulungan na ha? At ang sabi ho ni ICI Chair Andres Reyes, naiinip ba kayo? Ay, opo. Yung wala kaming kinakasuhan? Walang nakukulong? Aba, diyan kayo nagkakamali. Eto na. Ano yan? Ano yan, Nelson? Eto na. Pumunta mismo, ha? Naiinip kayo, ha? Kung may question nyo ako, ba't ako nagpunta ng kukulungan? Eto, pupunta na ako sa Office of the Ombudsman. Pumunta po, si ICI Chair Andres Reyes sa Office of the Ombudsman. At may dala-dala siyang mga papel. Ayan, ang daming papel, At doon sa papel na yan, nakasulat ang mga pinakakasuhan nila sa Ombudsman. Mukhang marami-rami ito, Nelson, marami. Alam mo ba kung sino-sino? Sino yan? Ang inirekomenda ng ICI na sampahan na ng kaso? Dahu! Parang isa galit, Kasi dati sinabi nung iba, puro kontratista lang, Puro DPWH lang, Eto na. Ayan, Yusek, dating Yusek ng DPWH, Roberto Bernardo. Nako, Senador Joel Villanueva. Naku po! Senador Jinggoy Estrada. Naku po! Dating Congressman Saldico. Yun na, COA Commissioner Mario Lipana. Nadamay pala si Mario, no? At si dating Caloocan Representative Mitch Kahayon. Pati pala si Kong Mitch. Ito si Kong Mitch, lately lang ito nadawit, Dun sa testimonya yan ni Bryce. Hernandez. So kung ang pagbabatayan natin dito ay saan galing, kung hahanapin natin, saan nakuha ng ICI ang ideya o ang impormasyon para ang mga ito ang kasuhan. Alam na natin. Yan po ay doon kay Bryce Hernandez at maaaring kay Henry Alcantara. Ganito yung mga sinabi nila noon, di ba? Yang si Senador Villanueva, Senador Jinggoy, at pati yung kay Saldico, nabanggit din nila. At yung kay Mitch Kahayon, nabanggit din naman nung Bryce Hernandez. So bukod kay Kong Saldi, Nelson, ay walang iba pa? Wala nang iba na kasama sa Kamara ng Representante? Parehong ex. Oo nga, di ba? Ex ako Bicol representative. So bukod nga sa kanya, walang iba pa? Wala pa. Kasi ang malamang, kasi itong problema ng hindi naka-live stream, no? Huhulaan na lang natin siguro. Yung kay Popoy, yung kay naman, Popoy Lipan, iba pala yun. Ito naman kay COA,
Deputy Commissioner Lipana, parang ano ata ito eh, misis ba niya o siya, parang nag-impluwensya lang daw siya eh. Yung misis niya ay mayroong construction company. Na sinasabing nakaka-impluwensya daw itong, pero aywan ko pero siya kinasuhan no? Bilang COA Deputy Commissioner Beto, si Ginoong Lipana, Mario Lipana. Hindi ko na-expect na kasama sa dyan, Ang pinagbatayan nga daw dito, ayon kay Reyes, ay yung mga sinumpaang salaysay at ebidensya nina District Engineer Henry Alcantara at mga dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayan. At dyan daw nabisto yung kickback scheme kung saan yung mababatas bilang project proponent nagsisingit ng flood control project sa NEP, National Expenditure Program, pati na sa House General Appropriations Bill, kapalit ng komisyon mula 20 hanggang 30%. So ano-ano ang kaso na inirekomenda nila, Nelson? Ang mga kaso, ayon kay Andres, ay labag sa batas ukol sa plunder. Mabigat kung plunder. Plunder. Nobel recommended yan. At Anti-Graft and Corruption. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun. Kung ito ay may makikitang mga probable cause, pero ang Sandigan Bayan, ang ombudsman ay magre-recommenda lang din sa di ba? Sandigan Bayan. Ipapile nila to. Ipapile din nila. Sila mag-aayos nito kung kailangan, kasi tingnan nila yan kung may... At ang Sandigan Bayan na mag-uutos kung dapat ba silang ikulong o hindi, ganun ba ibig sabihin? Lilitisin sila. So ito ang mga paunang hakbang na ng ICI. Sabi nila siguro, naiinip kayo eto na. So bukod sa kanila, wala may kasunod para bang batch? Habang tuloy, hindi naman humihinto ang investigasyon, di ba? Nagpahinga lang ata sila. Habang nag-iimbestiga, habang may lumilitaw, sampa sila ng sampa ng kaso. Ayun. Ibig sabihin dito, yung naibatahan na yung mag-asawang Diskaya, di ba? May nagsalita na sila, di ba? Tama. Ibig sabihin, wala yung mga sinabi ng mag-asawa, wala pa sa mga kakasuhan. Hindi pa siya kasali. Ayun, dun sa mga opisyal. Kasi yung mag-asawang Diskaya, mga tinuro nila, puro congressman Totoo. 17 ba? Congressman? Ayun. Pero wala pa hong congressman incumbent na nakakasuhan. Maging si Senador Ping Lacson, di ba? Doon sa kanyang privilege speech, ang dami. 6 na po atang mahigit na congressman ang kanyang sinasabing sangkot Pero walang pangalan. 67. 67. 67. Mga congressman. At sabi nga nila yung mga contractors. Congressman contractors pa. Paano mo noon makakasuhan, di ba? Kung walang pangalan. Ayun na nga. Sayang, Yun dapat ang matutukan, kung sino-sino yung mga yun. Kasi malalim ang naging pag-aral daw ng team na Senator Ping ukol doon sa 67 na yun Di ba? At doon nga nagsimula yung kanilang privilege speech. Ako naman naniniwala may mga batayan yun, hindi naman basta-basta magsasabi ng gano'n si Senador Ping kung wala naman silang resibo. Yun. Di ba? Ang kulang lang talaga doon pangalan Di ba? Kung sino-sino yung mga congressman na yun. Pagkatapos na yan ay maisampa ngayon sa ombudsman, ano nang what's next? Sabi nga nila. Wala pa. Eto naman ang sumingit, Jen. Ba? May paningit agad. Insertion, bawal tayo dyan. Sabi Ayaw na nilang insertion ngayon. Total, kakasuhan nyo yung mga yan. Kasuhan nyo na rin yung nasa likod ng peking notaryo ni Gutesa. Nako! Pagkakasuhan nyo na yan. Kasi ano daw yan perjury ba yan? Forgery. Forgery. Political forgery. Planado daw yan.
Nako. para iligaw ang investigasyon. May kuha pa rin ng CCTV dyan, no? Talaga naman, oo. Oho. Alam mo ba kung sino may sabi nito na kasuhan na yan, lahat ng mga may pakana niyan? Sino yan? Walang iba kundi si anong pangalan nito? Sino yan? Ano nga pangalan nito? Ako. Oho. Bicol Saro. Si kong Terry. Ayun, Terry Ridon. Ridon. Ayan. Oh. Ang kanyang panawagan, wag nang magtagal-tagal. Kasuhan na kaagad dyan. Ba? Lahat ng mga nasa likod ng si Orly Gutesa, Oho. pagkakasuhan na yan. Ba? Kasuhan na sa lalong madaling panahon. Oho. Pineke nyo yung dokumento eh. Nako. Diniklara ng Manila Regional Trial Court, peke yung pirma ng abogadong nagnotaryo eh. Ano pang hinihintay nyo? Pailan nyo na lang kaso yan. Sino ang sinasabihan niya mag-file ng kaso? Yung DOJ. Oo. Hindi raw ito simpleng pagkakamali, kundi sadyang pagbaluktot sa katotohanan. Yan na. At gustong hadlangan ng investigasyon ng Senado. Yan ang sinasabi ko. Kailangang mapanagot ang lahat. Yan ang ano. Kung kailangan bitayin niya mga yan. Sinabi yan? Bibitayin ka agad? Hindi. Order na. Kala ko pati bita. Mababang kaso lang naman yun eh. Kung sino mang may pakana yan, nagpakalat ng peke, wala, hindi natin patatawarin yan. Matapang talaga yan si Kong Terry, kilala ko yan eh. Oo. Bata pa lang yan eh, militante na yan. Gumagawa kayong ebidensya, hindi naman pala totoo. Yan, oo. Yun ba ang lumilitaw daw doon? Yun ang mga konklusyon ng mga buwapatikos. Sabi naman nung isang abogado, parang maganda yung pagkakadepensa nila sa mga pati ata yung dating presidente ng IBP rin, ano? May anong pangalan nun? Oo. Dati pa yun eh. Parang doon sila pumoko sa notaryo. Oo. Na wala namang kinalaman sa flood control project. Well, pag-usapan natin yung punto na yun, yung notaryo, peke daw yung pirma. Dati na natin binabanggit yun eh. Pero yung kung peke yung pirma ni attorney, halimbawa, tanggapin na natin, talaga naman peke, no? Sabi natin peke talaga. Sabihin na natin. Oo. Hindi naman peke yung testimonya. Ganon. Ayun kasi Jen, ito ha. Oo. Ito mga kababayan, ipikit nyo sandali ang inyong mga mata. Sige, okay. Kalasan nyo ang inyong isipan. Ha? Oo, nakapikit na. Ang concentration, 100%. Okay. Pati na siguro yung mga nag-iisip na dapat talaga mag-file na ng kaso sa nameke ng notaryo. Ito lang po yan eh. Noong inilabas ang notaryo, sino ang unang nag-react dyan? Nung nilabas? Yung may notaryo, tapos may pirma. Sinong unang nag-react? Sino ba? Parang si speaker. Di ba? Ay, sinabi niya na hindi totoo. Oo, tama, Pero, dating speaker pala, sino pa? Yung talagang... Senator Ping Lacson, di ba? Hindi, yung mismong abogado. Di ba? Yung lawyer. Si Espera mismo. Espera. Sabi niya, hindi yan totoo. Kasi hindi daw yun ang kanyang perma. Hindi nga perma. Kaya nga talaga uminit yun kasi nag-react naman talaga siya. Nag-react din si speaker. Hindi rin daw yun totoo, di ba? Oo. Itong pansinin nyo. Kung yung abogado, nakita niya, peke yung, hindi naman perma ko yan. Nag-react, di ba? Totoo. Si speaker nagsabi, hindi naman totoo yan. Nag-react, di ba? Pero bakit hindi nag-react yung itinuturo na nagbibilang dyan? May pangalan yun eh. May picture pa. Nagbibilang ng? Paano mo nalaman na pera yan? Kasi yung, di ba? Si Mike ba yun? Mike? Sino mga kasama mo dyan? Pinangalanan niya, dalawa eh. Tapos, paano mo nalaman pera? Nakita ko, binibilang ni... May mga tao, binibilang siya, pangalan nun, hindi ko na maalala yung pangalan eh. Dalawa yun eh, di ba? Mark yata yung isa eh. Mark. Saka isa ata Paul. Yung dalawa. Nasaan yung dalawang tao na yun? Bakit hindi sila makapag-react na, hindi po yan totoo? Di ba? Samantalang yung abogado, pirma lang niya yung pirma lang yung peke. Sabi niya, hindi yan totoo. Bakit yung dalawa na binanggit na nagbibilang at kasama dun sa may daladalang maleta, hindi kayo makalitaw at magsabing, hindi yan totoo?
Hindi, ang tatanungin daw dyan, yung foreman na gumagawa ng bahay. Yung foreman, yung cheque, kung may pumasok. Kung may pumasok ba talaga, kasi re-recordan niya yan eh. Kung may pumasok na mali-maleta eh. Kung ako naman yung checker, ang check ko po dyan yung construction supplies kung dumating o hindi. Kung may nag-deliver ako ano-ano, sapagkat under renovation pala yung property na yun. Yun nga, di ba? So magtataka ka, bakit yung abogado mabilis na nag-react? Samantalang pirma naman yung pinag-uusapan, notaryo. Samantalang yung mas grabe ang akusasyon na kasama doon na may picture, pinakita yung picture, may pangalan. Hindi ko na sasabihin nagtago. Ayaw magpakita. Ay, wala. No comment ang niya. Ibig sabihin, kayo na siguro makakasagot. Bakit gano'n, di ba? Sige, pakinggan muna natin si Kong Terry doon. Sige. Kong Terry, ano po masasabi ninyo? Well, effectively, discredited po yung affidavit ni Orly Guteza. Pero syempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, syempre, ano na ho ba yung nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung pong nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial of what he actually said, no? So, hopefully, yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Guteza had actually stated during the Senate hearing. Magkaibang bagay yan eh. Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po ng affidavit. Magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po. Moving forward, yung po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita nung nakaraan, dapat maisalang din po yun to basically rebut under oath yung po mga binanggit po ni Orly Guteza. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. Yun. Ayun. Well, kasi nga naman, gano'n ang nangyari, no? Pero teka lang, mula ba nung naglabas ng statement si Attorney Espera, parang hindi pa rin siya lumalabas, no? Hindi pa rin. Hindi ka nagpapakita eh. Hindi nga Ang totoo, hindi nga siya statement lang nilabas niya, no? At hindi rin niya sinasabi na hindi akin yung pinakitang opisina. Oo nga. Hindi po sa akin yan. Hindi niya sinabi yun. Wala. Diba? Yun pong may pirma dyan pangalan. Hindi ko po sekretary yan. Wala siya sinabi nun. Yun hong stampad dyan. Ay, hindi po akin yan. Yung mga dokumento doon. Hindi rin niya sinabi yun. Hindi ba? Walang ganun. Kaya nga, ang sinabi lang niya, yung nandyan nung hindi ko yan pirma. Hindi akin yung pirma. Hindi nga yung pirma. Kaninong pirma yan? Yun. Kaya sinabi ba niya, hindi ko po alam kung sino. Di siguro, kasi sabi nila, imbestigahan daw na executive judge ng ng Maynila. Di patatawag din yung mga sekretarya ni attorney. Dapat. Yung typing, yung gumagawa ng yung nagtatype doon. Diba? Kaya lang kasi, ang nilabas nila, hindi yun ang pirma talaga naman hindi yun ang pirma. Dahil yun nga yung akusasyon na yung opisina mo na notaryo ay hindi ikaw talaga pumipirma. Ayun. Diba? Yun naman talagang claim mula simula. Lalo na nga nung lumabas naglabas ng statement si Attorney Espera. At naglabasan yung iba pang notaryo. Nagaling sa opisina niya. Na puro hindi rin pala niya pirma. Ang tanong ngayon dito, pati ba si kong Senador Marcoleta kakasuhan din? Mukhang yun ang gustong sabihin. Ganon? Lahat daw nang nasa sangkot dyan kasi meron pa raw anyang video na nagpapakita ng CCTV na ito pala si Guteza pumunta alas 8 pasado sa opisina ni Senador Marcoleta. 30 minuto nakalipas, nag-stay siya doon, tsaka lumabas, papunta ng kanyang session hall. Teka lang. Siyempre, naghintay. Hindi, teka lang. Ano masasabi ng DOJ? May sabi na ba siya? May sinabi. Ganun ba? Pwede bang makasuhan si Senador Rodante Marcoleta? At yung iba pa? At yung... Hindi, si Senador Marcoleta lang muna tayo. Sige. Sapagkat siya ang witness niya. Siya yung naglabas. Surprise witness ito si Guteza. At siya yata nagsabing ipanotaryo mo. Yan. Ipanotaryo mo. Bago ko tanggapin yan, pinakamabuti niya, ipanotaryo mo yan. Ay, sige nga. Meron tayo, ano sabi ng DOJ? Nandyan ba? Sige nga, panoorin natin.
in any case, no, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Orly Guteza lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Guteza's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon, ang ma-render guilty in the event that the court judge does say so. Okay. Yeah. So yun, hindi pala pwedeng ano? Patutunayan nilang si Senador Marcoleta nagpagawa ng stampad. Hindi mo pala may sasangkot si Senador Marcoleta kung yun ang magiging batayan state. Yung ano pala, nagsalita na yun po ang spokesperson ngayon ng DOJ. Kasi yung si Miko Clavano ay naisama po ni Secretary Boying sa Ombudsman. Ayan, ito po yan, yung bago, yung batang-bata na yan isa ngayon ang bagong spokesperson ng Department of Justice na son. Ayun. So, sa madaling salita, mukhang kung ang punteriya, Nelson, kung sabihin natin, tanggapin natin pa sa mandali, peke, yung notaryo at saka yung dokumento ni Guteza, hindi mo naman pala pwedeng maisangkot agad-agad si Senador Marcoleta sa usapin na yun. At saka, Jen, ang pamemeke, ano ba, forgery ito, di ba? Ang kung ikaw ay kakasuhan ng pamemeke, una, ikaw ang pumirma, di ba? Okay, may inutusan ka, pirmahan mo nga ito. Pekein natin. Pati yung mga stamp dyan. Yung mga dokumento. Pinagawa mo yan. Yan, Di ba? O kaya naman, dukutin mo yung dukutin mo yung stampad ni pumasok tayo sa... pumasok tayo. Pagtalikod nung sekretarya, daklutin mo yan. Pagkatapos wala silang kamalay-malay, tatatak natin ito. Yun. Ang problema dyan, hindi lang naman yun yung notaryo ni Atty. Espere. Ang dami. Yung Liga ng mga Barangay. Tapos yung Chiesa ata. Mga kliyente ito ata ni Atty. Romulo Macalintal. Yun din. Yan ganyan din ang mga pirma paano natin, di ba? At saka yung abogado, bakit hindi makaharap? Kasi hindi niya itatanggi na yung mga gamit na yan, yung seal. Meron pang documentary stamp. Meron pang... Pati yung dry seal, Nelson. Hindi lang natin kita sa TV, pero sabi na Senador Marcoleta, may dry seal daw yan paano mo ngayon may itatanggi yan na hindi sa'yo yan, di ba? Ayun na. Yun ang malaking problema. At saka, itanongin din natin siguro, yung mga staff ni Atty. Espera kung paano sila magnotaryo? Paano magnotaryo? At saka sino ang pumipirma ng ganitong klase ng pirma? Ayun Tingnan mo yung contract agreement, yung pirma. At yung pirma dun sa affidavit ni Guteza, parehong-pareho Yung contract agreement po, yan yung sa dokumentong nakuha sa TIESA mismo. Sa TIESA, Ibig sabihin, isang ahensya ng gobyerno yun, ha? Meron silang parang MOA. Kontrata. Sa isang private company. Yes. Tapos din yun, wala lang dyan, yung Liga ng mga Barangay, no? Paano ipapaliwanag yan? Yan po ang matagal mula nang lumutang ang issue na yan, hindi pa sinasagot ng abogado. Kung paanong si Guteza hinahanap nila. Kasi si Guteza daw hindi makita. Pero ata paging si Atty. Espera. At wala pa siya statement tungkol dyan, ha? Sa inabahaba ng panahon. Hindi niya rin may tanggi. Hindi ko po stamp yan. Yung number dyan, hindi ko rin yan number. Hindi ko dry seal yan. Baka sa pagbabalik ng pagdinig kasama na yan. Sana. Para magkalinawagan. Pero hindi makakaligtas yan kasi bukod sa investigasyon ng Blue Ribbon, mukhang mag-iimbestigan na rin nata ang executive judge ng
Manila RTC sapagkat siya pala nagbibigay nung yung karapatan sa isang abogado na magnotaryo. Ayun. Ako sa tingin ko baka tignan natin, abangan natin, baka naman may mga kadahilanan. Hindi natin maabot pa ng ating payak na kaisipan ano ang mga senaryo na pwedeng mangyari. Sa pangyayaring ito. Yan nga yung sabi ng executive judge Peke yung pirma Yung pala ang kung ako man si judge, ganun din sasabihin ko talaga naman peke di ba? Kasi ang pagbabatayan ko, pirma ni Attorney Espera. Attorney Espera, pirma mo ba to? Hindi po. Mukhang yun yata ang inireklamo parang hindi ko pirma yan, i-compare natin sa pirma ko. Yan. Ganun talaga ang konklusyon. Ay, siyempre. Pero may nagreklamo na ba na yung notaryo mo, hindi ikaw ang pumipirma. Di ba? Dapat ganun ang reklamo Yun. Di ba? Para yun ang imbestigahan. Tinan ko nga yung mga notaryo kung ikaw talaga pumipirma. Ang ginawa kasi, kinumpare yung dalawang pirma Totoo. Talagang hindi totoo isa talaga totoo. Kasi siya pumipirma, yung totoo pirma niya yun yung isa, hindi talaga niya pirma sapagkat ibang tao pumipirma. Ang tanong doon, sino nag-utos doon na ipirma ka? Diba? Ang tanong doon, opisina mo ba yan o hindi? Ayan. Diba? Yung pinakita na may 24/7, sa'yo ba yan o hindi? Pag sinabi hindi ho akin niya, ginagamit lang po. Yun ang malaking scandal yun. Makakasuhan yung mga taong nandun, di ba? Yun na nga, pero again, kung babalikan natin, sapagkat peke yung pirma ng abogado, hindi natin man masasabi sa kabuuan na peke nga yung statement ni Gutesa. Yun nga yung pinalulutang na marami. Yung mga gustong pawalang halaga yung testimonya. Hindi natin alam kung anong motibo nila. Hindi natin pwede sabihin na baka ipinagtatanggol nila yung mga itinuturo ni Gutesa. Yun na nga. Wala kang maiisip na conclusion kung anong isipin mo motibo, bakit gustong-gusto nilang sabihin na peke yung sinasabi nung sergeant ni Gutesa. Isa lang ang mako-conclude mo doon. Kaya nga pinoproteksyon na nila yung mga itinuturo, di ba? Dapat kayo kasi nothing to gain talaga si Gutesa Kahit nandito ay sabi mo nang nanalo yung kaso, si Gutesa walang mapapala walang mapoprovecho At totoo, yun nga, nanganganib na nga buhay niya ngayon. Mukhang ngayon sentro pa siya ng iba't ibang klase ng batikos. Di ba? Totoo. Yun ang problema ngayon ni Gutesa. Baka isip-isip nga ni Gutesa, ba't ba ako nakasuong-suong sa problemang ito? Wala naman ako mapapakinabang dito. Isa pa yan parang ang tawag nila dyan, chilling effect dyan Chilling effect. Tumestigo ka, subukan mo lang. Magiging Gutesa ka, magiging Diskaya ka. Parang ganyan yan Pwede. Baka nga naman meron pang gusto magsalita. Kasi yun ang pinakahuli. Parang nga meron sa mga panawagan na may mga kasama pa po ako, etc. Sige. Ang problema kung marami sila. Ngayon, kung halimbawa kayo nagdadalawang isip, lumabas din kaya ako. Ayoko mangyari sa akin yung nangyari kay Gutesa. Ayoko rin mangyari sa akin yung nangyari kay mag-asawang Diskaya. Di ba? Ako'y simpleng tao lang, simpleng mamamayan Wala akong kalaban-laban dyan. Di ba? Naalala ko nga yung gumawa ng ID. Di ba naalala mo yung nangyari doon sa yung nag-facilitate lang ng paggawa ng ID? Hindi naman talaga siya gumawa ng ID. Membership. Doon sa... Parang nag-assist nga lang siya. Pagdating niya doon, boss, gawa, ito na yung ID. Hindi ako gumawa ng peking ID. Pato ako na, napaiyak pa na sana. Ito ako nadamay dito. Ikaw ba gumawa ng peking ID? Hindi po, hindi ako gumawa niyan. Nung dumating ko dito, may hawak na po silang ganung ID. Pinacilitate ko lang po Ang ibig lang sabihin nun, Jen, yung mga pagtatanong ba nila ay hindi maayos, no? Kasi bakit? Kasi nagsayang lang ng oras, pinatawag mo pa yung tao, di ba? Yun, Ibig sabihin, hindi naging maayos yung pagtatanong. Parang ang naisip nila doon sa casino, may pagawa ng peking ID. Na ang nagpapagawa ay ito ang gumagawa, itong itinawag doon sa... Dapat tinanong mo doon ba, may pagawa ng peking ID? Dapat ganun di ba? Yun ang problema.
Samantalang nandun din, may mga malalaking negosyante doon na nandun din yung iimbitahan na hindi naman natanong. Yun nga. Di ba? Oo. Yung mas mga importanteng bagay tungkol sa flood control project, hindi naman napag-usapan. Ayun. Hanggang ngayon, napakatagal na, di ba? Kung saan napunta doon sa mga maliliit na bagay. Nalihis na nga ng nalihis eh. Mukhang hindi ko tuloy malaman kung sinasadya bang ilihis ito, guguluhin talaga no? Mukhang hindi ko alam tuloy kung sino nagbibigay ng proteksyon. Meron ba talaga gustong hanapin dito sa nakatotohanan sa pangyayaring ito? Ako man dyan kahit naman sino. Kung ikaw ay kasi instinct mo yan eh. Bagay, kung marami kang pera, bilyon-bilyon pera mo, makukulong ka naman, di ba? Mananapolis ka, gaya ng Napolis. Gagawin ko ng lahat para makaiwas, di ba? Yan. Kung sabihin mong sa dami ng bilyon mo, hindi mo pa gagawin ng lahat ng magagawa mo, edi, ay, nako.